numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. Oh. Kapag may problema, andyan sila para sa'yo. Laging handa, kaibigan sa radyo. Ngiti sa labi, bulong ng pag-asa. New Gen FM, kasama sa tuwa. Dalang saya. New Gen FM, ang aking paborito. Sa ato inimatik na ito'y totoo. Bulan, Sorsogon, sila ang numero uno, number one radio station. Dito lang ang saya. So halika na, makinig namin ang init sa New Gen FM. Ang saya'y hindi matitinag. 100.7 awit at saya. New Gen FM, ito'y sa'yo at sa akin. Para sa lahat. Ang programang ito ay isang block time o bayad na programa. Anumang pahayag, opinyon o komentaryo ay personal na pananaw ng angkor o tagapagsalita at hindi kumakatawan sa pananaw ng New Gen FM 100.7 radio station. Inihahandog ng United Pentecostal Church Bulan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Pakinggan at subaybayan ang mga aral ng Diyos na magdadala sa atin sa katotohanan, espiritual na kalayaan, pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa New Gen FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Times of refreshing, here in your presence, no greater blessing than being with you. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko, litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at pinago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang hilig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay ko
inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Ang alay ko sa'yo. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging
Ang buhay ko ngayon payapa at mayroong kulay, pinatawad at binago mong tunay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay kang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y nagsilaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ngang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay kang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang alay ko sa'yo. Alay ko sa'yo. Ang kailangan po ay ang ating pagpupursige. Sabi ng Panginoon, dinescribe niya ang patungo sa langit, magsikap kayo, magpumilit, hindi po magsikap, magpumilit. Mga listeners namin on air, sa radyo, sa kanilang mga lugar, maaaring nasa liblib na mga lugar ang aming mga taga-subaybay ngayon. Abutin mo po sila ng iyong kapangyarihan at mapagpalang kamay. At sa umagang ito, patuloy kang kumilos, basbasan mo ang iyong banal na salita na maging pagpapala po ito sa buhay ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang ang papuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Kung kailan sa'y palaging naroon at karan si Jesus. Magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga agsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita, at ngayong umaga ay talakayin po natin ang paksa na pinamagatang The Narrow Gate of Heaven. Ang makipot at makitid na pintuan ng kalangitan. So mga kapatid, sinabi po ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 6, I am the way. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makaparuroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So ang pintuan patungo sa kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. At may isang taong nagtanong sa Panginoon, kakaunti po ba ang mga liligtas? Kung mapapansin natin, ang Panginoon ay hindi nagbigay ng eksak
figure or number, mga kapatid. Hindi po siya nagbigay ng eksaktong bilang kung ilan ang maliligtas, kundi bagkus ibinigay niya yung description ng pintuan ng kalangitan. Ang sabi po ng isang taong nagtanong, Panginoon, kakaunti po baga ang maliligtas? Ang sabi ng Panginoon, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang mga nagsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Dito ay ipinapaunawa sa atin ng Panginoon kung gaano tayo dapat kasinsero, kaseryoso sa usapin ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po sapat na tayo ay naniniwala lamang sa Diyos. Hindi rin po sapat na tayo ay may kinabibilangan na relihiyon upang tayo ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Religion is good, but let me remind you, brothers and sisters, that religion cannot bring you to heaven. Hindi po tayo dadalhin ng relihiyon sa kalangitan. However, hindi po masama, hindi natin minamasama yung relihiyon. Ngunit, ang kailangan po ay ang ating pagpupursige. Sabi ng Panginoon, dinescribe niya ang patungo sa langit, magsikap kayo, magpumilit, hindi po magsikap, magpumilit kayo, sabi ng Panginoon, na pumasok sa makipot na pintuan, sapagkat sinasabi ko sa inyo, marami ang mga nagsisikap at hindi mangyayari. Mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay ang kaligtasan, ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya, mga kapatid, sabi ng Panginoon, marami ang magsisikap. Nagsikap na yun, ha? Marami ang magsisikap, hindi pa makakapasok. Kaya sabi ng Panginoon, magpilit kayo. Mas malalim pala yung pipilitin natin kaysa sa sisikapin lamang natin. Mga kapatid, alam nyo, sa pag-i-invite ng mga tao sa church, every time na nag-i-invite tayo ng mga tao, papangakuan ka, sige pastor, sisikapin ko makarating sa linggo, hindi man dumating. Sinikap na yon, mga kapatid. Pero ibang usapan kapag sinabing pipilitin ko na makarating. Yun po ang kailangang quality. Kung gusto natin na makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoon, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap, ngunit hindi mangyayari. Ang malungkot dito, nagsikap na. Kaya sa mga kapatiran, dagdagan pa natin ang pagsisikap kung makarating tayo doon sa pagpupumilit. Amen. Na kahit hindi mo na nararamdaman minsan, pero dahil alam mong tama, kahit hindi mo naramdam dahil sa dami ng mga pagsubok, dahil sa dami ng mga kabigatan, kapighatian, minsan yun na ang nararamdaman mo, yung kapighatian, hindi na yung kagalakan. Pero dahil alam mong tama ang iyong ginagawang paglilingkod, we serve the Lord not according to our feelings, not according to our mood, mga kapatid. We serve God in spirit and in truth. Sa espiritu at katotohanan ang paglilingkod sa Diyos. Hindi ito dapat nakasalalay sa pakiramdam, sa feeling, sa mood ng tao. Mga kapatid, dahil nasa mood ka man o hindi, dapat
alam mo ang katotohanan na kailangan nating maglingkod sa ating pong Panginoon. Ang pakiramdaman natin ay okay o hindi, dapat hindi nakasalig sa pakiramdam ang paglilingkod natin sa Panginoon, kundi nakasalig sa espiritu at katotohanan. Kapag yan ang foundation ng ating paglilingkod sa Diyos, ay maipapamuhay natin yung pagpupumilit na makapasok sa kaharian ng Diyos kahit sa mga sitwasyon ng buhay natin na hindi natin gusto ang mga nararanasan natin. For example, ikaw ay nasa matinding suliranin, pagsubok, problema, karamdaman. Subalit hindi mo hinahayaan na ang sitwasyon ng buhay mo ay makahadlang sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Praise God. So, let us enjoy the narrow gate of God's kingdom. Mark chapter 10 verse 17, at nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harapan niya. At siya'y tinanong, "Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan?" At sinabi sa kanya ni Jesus, "Bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sumaksi sa di katotohanan, huwag kang magdaya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina." At sinabi niya sa kanya, "Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking ginanap mula sa aking kabataan." At pagtitig sa kanya ni Jesus ay giniliw siya at sinabi sa kanya, "Isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit at pumarito ka, sumunod ka sa akin." Datapwat siya ay nahapis sa sabing ito at siya yumaong namamanglaw sapagkat siya ay isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, "Kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan." Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ituloy natin sa 24. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, "Mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan." 25. Magaan pa sa isang kamelyo ang dumaan sa butas ng isang karayong kaysa isang mayaman ang pumasok sa kaharian ng Diyos. So mga kapatid, yan po yung senaryo tungkol doon sa isang mayaman na nagmamadaling lumapit sa Panginoon para mag-inquire. Ang sabi niya, "Panginoon, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas at magmana ng buhay na walang hanggan?" Napakaganda ng kanyang katanungan, ngunit ang problema ay hindi siya handa sa kasagutan. Alam niyo, may mga taong ang daming tanong, pero hindi naman sila handa na tumanggap ng totoong kasagutan sa kanilang mga katanungan. Maraming ganon, mga kapatid. Ang daming tanong, pero hindi naman sila handang i-apply yung sagot sa kanilang mga katanungan. Ayan. One time may nagtanong sa akin, "Pastor, di ba ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig?" Sabi ko, "Opo." So, bakit anya mayroong impyerno kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig? So, binigyan ko siya ng kasagutan. Sabi ko sa kanya, actually, ang impyerno ay hindi naman ng Diyos ginawa para sa tao. Sinabi ng Biblia na ang impyerno ay inilaan ng Diyos sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang impyerno ay hindi po ng Diyos nilikha, hindi niya prepare para sa tao. Ito po ay itinakda ng Diyos bilang kaparusahan sa dyablo
at sa kanyang mga anghel. Hindi po para sa tao ang impyerno, kung tutuusin. Pero bakit mas marami pa nga ang maiimpyerno kaysa sa maliligtas? Ano ang dahilan? Sapagkat mas sinusunod ng tao ang udyok ng dyablo kaysa sa kalooban ng ating Panginoon. Mostly, mga kapatid, hindi man lahat. Mas maraming mga tao ang mas sinusunod ang udyok ng kaaway o ng dyablo kaysa sa pangungusap ng Panginoon. Alam niyo po, kung observant po kayo, kahit ngayong umaga, merong dalawang puwersa na nag-aagawan upang mangusap sa ating mga tagapakinig. Ngayong umaga, mga kapatid, kung kayo ay sensitive, kung kayo ay observant, as you listen to this preaching, merong dalawang puwersa na nag-aagawan upang udyukan kayo. Ang una, pangungusap ng Diyos. Hindi natin maikakaila, mga kapatid, that every time we listen to the preaching of the Word of God, the Lord is talking to our hearts. Kung sensitive po kayo. Every time na kayo ay nakakarinig ng mga apostolikong pangangaral na katulad nito, may pangungusap ang Diyos na mararamdaman kayo. May pangungusap ang Diyos sa puso nyo, sa isip nyo, na inyong madarama. Yan po ay galing sa Panginoon. Subalit sa kabilang banda naman, meron ding udyok ang dyablo. Huwag ka maniwala dyan. Diyan ka na namulat, sa relihiyon mo, diyan ka na mamamatay. Yan yung mga udyok ng dyablo. Ayaw ng dyablo na magbago ka. Ang gusto ng dyablo, masapatan ka na lang na mayroon ka ng relihiyon. If you will be honest to yourself, minsan ginagamit pa ng dyablo ang iyong relihiyon para isarado mo ang iyong isip at puso sa ganitong mga pangangaral. Kung magiging honest ka sa iyong sarili, sasabihin ng dyablo sa iyo, may relihiyon ka na, diyan ka na namulat, diyan ka na mamamatay. Yan. Ang akala mo ay loyal ka lang sa relihiyon. Pero ang hindi mo alam, ginagamit na ng dyablo ang iyong relihiyon upang huwag mabago ang buhay mong makasalanan. Kasi ang pagbabagong buhay ay hindi po yan sa pagiging panatiko sa relihiyon. Ang pagbabago ng buhay na gusto ng Diyos mangyari sa atin ay mararanasan lang natin yan kapag pinaghari natin ang Panginoong Hesukristo sa ating buhay, bunga ng ating pagpapasyang tanggapin siya at paghariin at isuko sa Kanya ang ating buhay at hayaan natin siya ang maghari sa ating pong mga puso at sa ating mga kaluluwa. It is more than being religious. Higit pa yan sa pagiging relihiyoso. Pero ang dyablo, madalas, kapag nakakarinig kayo ng mga ganitong pangangaral, iuudyok ng dyablo sa inyo, ay may relihiyon ka na. Diyan ka na namulat, diyan ka na mamamatay. Yan, huwag mong ipagkanulo ang relihiyon ng iyong mga ninuno. Ang akala mo loyal ka lang sa iyong relihiyon, pero kinakasangkapan pala ng dyablo ang iyong relihiyon at ang pagiging panatiko sa relihiyon upang hindi mo matanggap ang relasyon sa Panginoon. Sana ay observant po kayo, mga kapatid. Maging matalino tayo sa pag-obserba sa mga gawa ng kaaway sa ating pong mga buhay. So mga kapatid, ang sabi po ng mayamang lumapit sa Panginoon, ano ang aking gagawin upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po ng Panginoon, sundin mo ang kautusan. At sa kabutihang palad, sabi po ng mayamang ito, Panginoon, sinunod ko na po yan mula nung ako'y bata pa. Ibig sabihin, maganda ang pagkakapalaki sa taong ito ng kanyang mga kinilalang mga magulang. Yan. Shout out sa mga mabubuting magulang na
napapalaki nyo ng may mabuting asal ang inyong mga anak. Lalo na sa panahon ngayon, mga kapatid, na napakahirap ng mag-raise ng God-fearing na children sa family dahil yung impluensya ng lipunan o ng mundo, yung impluensya ng sanlibutan ay penetrated po yung utak ng mga kabataan. Ngayon po, mga kapatid, ang mga kabataan ay mas maraming alam na karapatan kaysa sa responsibilidad. At yan ang realidad, mga kapatid. Mas maraming alam ang mga kabataan na karapatan kaysa responsibilidad. Unlike before, sa mga panahon ng mga unang kabataan, sa bahay may mga kanya-kanyang assignment po yan ng mga magulang at napapalo sila. Napapalo kami, mga kapatid, kapag yung aming mga assignment sa bahay, bago mo gawin yung assignment sa eskwela, may assignment ka muna sa bahay. Magsibak ng kahoy, maghanap ng panggatong, mga kapatid, igib ng tubig. Ngayon, halos lahat ng bahay may gripo na. Kaya hindi na yan naranasan ng mga kabataan. Pag inutusan mo ngayon ang mga kabataan, sasagutin ka after 1 hour ng wait lang, mga kapatid. And that is my observation sa mga kabataan ngayon. Pero itong mayamang ito, bagamat siya'y mayaman, maganda ang pagpapalaki sa kanya ng kanyang magulang. Pero ang pansinin natin, hindi siya ligtas porket siya ay mabuting tao lamang. Hindi pa siya ligtas kahit mabuti na siyang tao. Kaya ang kaligtasan ay hindi po sa pagiging mabait na tao lamang, hindi sa pagiging matulungin lang. Ang kaligtasan ay relasyon sa Panginoon. So, sabi ng binatang ito, sinunod ko na ang kautusan bago pa, kumbaga mula pa sa aking pagkabata. Pero ang sabi ng Panginoon, sinubok siya ng Panginoon kung talagang totoo ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Kung talagang totoo ang kanyang hangaring makapasok sa kaharian ng Diyos, sinubok siya. Kagaya ni Job na sinubok din. Kagaya ni Abraham na sinubok din. Ang mga naglilingkod sa Diyos kasi ay hindi exempted sa pagsubok. Kakambal na ng mga totoong nais maligtas ang haharap siya sa mga pagsubok. At hindi tayo makakapamili kung anong pagsubok ang ipapahintulot ng Diyos na dadaanan natin. Ang sabi ng Panginoon, dahil mayaman ka, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo at ibigay mo sa mga dukha. At sumunod ka sa akin, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At doon sa salita ni Jesus, na kung tutuusin, tinetest lamang siya. So, paalala, hindi po namin doktrina na kapag ikaw ay mayaman at umanib sa pananampalatayang ito ay obligado kang ipagbili ang iyong ari-arian at itulong sa dukha. Hindi po namin yan doktrina. Dahil kung tutuusin, tinetest lang naman ng Panginoon yung mayaman na ito. Gusto lang malaman ng Panginoon kung sincero ba talaga siya sa pagsasabing gusto niyang maligtas. Gusto niyang pumasok sa kaharian ng Diyos. Gusto niyang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Because action speaks louder than words. Minsan may mga tao na maraming sinasabi pero wala namang ginagawa. O di kaya ang sinasabi ay salungat sa kanilang ginagawa. Kaya sinubok siya ng Panginoon. Kung gayon, kung nais mong magtamo ng kaligtasan, ipamahagi mo ang iyong mga ari-arian, ibenta mo, at ipamahagi mo sa mga dukha. Ngayon nga mga kapatid, viral sa social media yung tungkol sa Meralco Bill, na yung mga Meralco Bill ng mga 4-piece beneficiary ay babayaran ng mga nasa middle class. Ang daming mga pambabatikos na yung narinig natin. Lalo na kung obligahin na yung mayayaman magbenta ng kayamanan at itulong sa dukha, ay baka mas marami ang marinig natin reklamo.
Pero ang puntong ito, hindi po ibig sabihin na kapag susunod ka sa Diyos bilang mayaman, ay dapat maging dukha ka. Hindi po yun ang punto. Gusto lang ng Panginoon testingin, kumbaga. Gusto lang ng Panginoon i-test kung gaano ba talaga kaseryoso yung lalaking ito na gustong sumunod sa Panginoon. It was just a test. Like Abraham. When the Lord said to Abraham, offer me your Isaac. And Abraham followed the Lord's instruction. At nung papatayin niya na si Isaac bilang pagsunod sa Panginoon, ay sinabi ng Panginoon, huwag mong saktan ang bata sapagkat napatunayan ko na ang iyong katapatan. So, testing lang. Kay Abraham, pumasa siya. Pero itong mayaman, tinest ng Panginoon, hindi siya pumasa. Sapagkat mas minamahal niya ang material na kayamanan kaysa sa makalangit na kayamanan. Hindi masama maging mayaman kung nakuha mo yan sa tamang paraan. Huwag lang sa maleta galing sa kaban ng bayan. Kasi maraming mga yumayaman galing sa kaban ng bayan. Galing sa maleta na ninakaw sa kaban ng bayan. At hanggang ngayon nagtutulakan kung sino ang mananagot. Kasi yung nagpapanagot, yun din pala ang isa sa dapat managot. Yung nag-iimbestiga, yun din pala ay dapat imbestigahan. Kaya tapunan sila ng putik. Testing lamang ng Panginoon sa mayaman yung sinabi niya na ibenta mo ang iyong ari-arian, ibigay mo sa mga dukha at sumunod ka sa akin. Hindi siya pumasa doon. Dahil nakita ng Panginoon na ang taong ito, bagamat nagdi-desire siya na sumunod sa Diyos, ngunit mas mahal niya ang material na bagay kaysa sa Panginoon. So we cannot serve two masters at the same time. We cannot serve God and mammon or material things at the same time. Yes, we need material things while we are still in this world. Nandito pa tayo sa sanlibutan, kailangan natin ng material na bagay. However, kailangan nating i-prove sa Panginoon that we love God more than anything else. We need to prove to God that we love Him more than any material things in this world. At doon sa test na yon, sad to say, bumagsak yung mayaman na gustong pumasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi ng Panginoon, at lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanya ang mga alagad, kay hirap, hindi imposible, pero kay hirap, na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanya, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. So hindi naman masama maging mayaman, pero patunayan mo lang sa Diyos na ang pag-asa mo ay ang Panginoon at hindi ang kayamanan. Because the love of money is the root of all evil. Balansehin ko lang, mga kapatid. Hindi rin nangangahulugan na kapag mahirap ka ay agad-agad langit ka na. Dahil sinasabi ko po sa inyo na maraming mahihirap at mga dukha ang may impyerno. Hindi po yung katayuan sa buhay ang tinitingnan ng Panginoon, kundi yung sincerity ng puso natin na maglingkod at sumunod sa kalooban ng ating pong Panginoon. Hindi siya galit sa mayaman. Hindi rin porket mahirap ka ay agad-agad sa Diyos ka na. Dahil marami naman mga taong ang dahilan nga ng kahirapan nila ay ang, sabi sa Bicol, kasutilan sa Diyos. Ayaw sumunod sa Panginoon. Hindi lahat ng kahirapan ay pagsubok. May mga kahirapan na nararanasan ang tao. Huwag po kayo masasaktan. Real talk lang to. Hindi lahat ng kahirapan
ay dahil sinusubok ka ng Diyos. May mga kahirapan na nararanasan ng tao na bunga ng ating mga maling pagpapasya sa nakaraan. For example, halimbawa ikaw ay nagdudusa ngayon, naghihirap ka ngayon, dahil nung pinapag-aral ka ng magulang mo, sa halip na mag-aral ka ay inuna mo ang bulakbol. Hindi ka nag-aral mabuti. Kaya sa mga magkakapatid, nakatapos yung lahat maliban sa iyo. Kaya pagdating sa buhay, sa quality ng buhay, yung mga nakapagtapos, nakahanap ng magandang kapalaran, ikaw na hindi nakapagtapos dahil yun ang pinili mo. Hindi ka rin naman kasipagan. Ito mahirap yung wala ka nang natapos, tamad ka pa, at hindi ka pa teachable. Marami naman akong nakikita na hindi nakapagtapos, pero teachable sila. Nakikinig sa advice, handang matuto, handang magpaturo. Uunlad po yan. Pero ang mahirap yung wala ka lang tinapos, sutil ka pa, pilosopo ka pa. Tapos, ayaw mo maglingkod sa Panginoon. Hindi ka taka-taka kung hindi ka makagulapay sa kahirapan. So, hindi lahat ng kahirapan ay pagsubok. May mga kahirapan na bunga ng ating mga pagsuway sa Panginoon at bunga ng ating mga maling desisyon. Halimbawa, pinapag-aral ka, di ka nakatapos dahil nag-asawa ka, inuna mo yung hindi dapat unahin. So natural kapag ikaw ay nag-asawang walang preparasyon, puro lang I love you ang alam, mga kapatid, anong buhay ang naghihintay sa iyo? Kahirapan. Kaya nauulit-ulit lang yung cycle. Yung kasutilan mo, nanganak ka ng sutil din, yun, nag-asawa din ng wala sa preparasyon. Kaya yung cycle of poverty sa family, from generation to generation. Ang hirap ng kalagayan ng magulang dahil hindi nga sumunod sa Diyos. Yung anak na ayaw din sumunod sa Diyos, naulit sa kanya. Yung cycle of poverty, mga kapatid. Na pwede naman sana yan mabago. Kung gusto nating ma-cut off yung curse of poverty sa buhay natin, allow the blood of Jesus to cover us sa pagpapasya nating paglingkuran ng Panginoon. Kasama dyan yung pangako ng Diyos. If we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Mga kapatid, kaya hindi lahat ng naghihirap ay dahil sinusubok sila ng kalangitan. Hindi. Maraming mga taong naghihirap dahil hindi nila ginawa yung dapat sana'y ikauunlad nila sa mga nagdaang panahon. So, ang tawag dyan ay consequence ng wrong decision. Kaya dapat sa mga pagpapasya natin, mga major decision sa buhay, mahalaga may pinapakinggan tayong advice mula sa mga makadiyos na tao. Dapat ay may mga tao tayong tinuturing na advisor na gagabayan ka patungo doon sa tamang direksyon hanggang marating mo yung tagumpay. Kaya mapalad yung mga taong nakikinig sa payo, kamag-anak mo man o hindi. Mapalad yung mga taong nakikinig sa mga godly advice, mga payo na ikabubuti, nagbagamat parang ayaw mong pakinggan. Lalo kapag sinasaway ka, hindi masarap sa tainga. Dahil ang gusto ng tainga natin ay binubola tayo. Pero ang rebuke, sabi ng Bible, open rebuke is better than secret love. Ang hayag na saway ay mas mainam kaysa lihim na pagmamahal. Kaya ang Diyos kasama sa kanyang pagmamahal ang sinasaway niya tayo sa kamalian, mga kapatid. Because God loves sinners but God hates sin. So mga kapatid, itong lalaking ito, hindi siya pumasa sa testing ng Panginoon. Not because siya'y mayaman, no. Walang kinalaman yung kanyang kayamanan, kundi ang problema ng binatang ito ay mas iniibig niya ang kayamanan kaysa sa pag-ibig niya sa Diyos. And let us always remember that we cannot serve
two masters at the same time. Kung ang Diyos ang sinasabi mong mahal mo, patunayan mo yan sa Kanya. At huwag kang mag-alala. Kapag na-prove mo sa Diyos kung gaano mo siya kamahal, He promised that everything you need shall be added unto you. Purihin ang Panginoon. So mga kapatid, sabi ng Panginoon, mas mahirap magsipasok sa kalangitan ang umaasa sa kayamanan. Mas magaan pa sa isang kamelyo ang pumasok sa butas ng karayom kaysa sa mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Can you imagine mga kapatid, yung kamelyo papasok sa butas ng karayom? Mas madali pa daw yun kaysa sa isang mayaman na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ano ang ibig kong sabihin? Kapag mayaman ka kasi, marami kang kailangang isacrifice para masunod mo ang Panginoon. Bisyo, layaw, yung marangyang lifestyle mga kapatid, na pwede mo namang isimplify alang-alang sa paglilingkod mo sa Panginoon. Mga kapatid, mga bisyo, barkada, yan. So mahirap naman isustain ang bisyo kung wala ka namang mga pag-aari. Otherwise, kailangan mo magnakaw to sustain yung bisyo na mayroon ka. Yan. Pero dahil sa'y mayaman, ang isang taong mayaman at may bisyo, may pangsustento siya sa bisyo niya. Mga kapatid, kaya maraming isasacrifice ang mga mayaman para makasunod sa Diyos kumpara doon sa mga simple lang ang pamumuhay. At doon sa Israel, ay meron doong gate na napakaliit. Pasukan ng kamelyo yon. Ang tawag nila doon sa gate na yon, sa Jerusalem, ay Needle's Eye. Yan. Pero hindi po literal na butas ng karayom. Kasi yung kamelyo ay papasok doon sa Needle's Eye na literal na gate po yon. Napakasikip na gate. Kailangan tanggalin muna ng kamelyo yung mga kargada niya sa likuran at pagapang siya at paluhod na papasok doon sa Needle's Eye. So hindi po ito literal na ang kamelyo papapasukin sa butas ng karayom. Kasi mas madali na lang na yung karayom na lang ipasok mo sa kamelyo, itusok mo. Hindi yung kamelyo ay papasok sa butas ng karayom. Hindi po yung literal na karayom. Yung Needle's Eye gate doon sa Jerusalem o sa Israel ay literal na gate yon na pagpasok doon ng kamelyo galing sa labas ng syudad, paluhod siya na papasok para magkasya at kailangan tanggalin ang mga kargada doon sa likod ng kamelyo. Ang tawag doon sa gate na yon ay Needle's Eye. Ayan, mas madali pa raw makapasok doon sa Needle's Eye gate yung kamelyo kaysa sa may kayamanan, umaasa sa kayamanan na mayamang tao. Ibig sabihin, makipot talaga ang pintuan patungo sa kaharian ng Diyos. You need to sacrifice your will for the sake of God's will. Kailangan mong unahin ang kalooban ng Diyos at hindi ang iyong sarili lamang, mga kapatid. Purihin ang Panginoon, yan po ang ating napag-aralan ngayong umaga at ang oras natin ay medyo kinapos na. Ipagpatuloy natin ito sa sunod nating episode, mga kapatid. So pakishare na lang po. Paglingkuran natin ang Panginoon ng higit sa lahat. Let us love the Lord above all. Prioritize the will of God compared to our human will, mga kapatid. Kaya sinabi ni Jesus Christ, when He prayed to the Father as an example on how we should pray, Lord, not my will, but your will be done. Yan po yung example na ibinigay ng Panginoon. Paano dapat tayo maglingkod? Not according to your will, but according to the will of God. Purihin ang Panginoon. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Pansamantala muna tayo magtapos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa iyong biyaya at pagpapala na ipinagkaloob sa amin.
Salamat sa mensaheng ito na nag-remind po sa amin na ang pintuan patungo sa iyong kaharian ay makitid, makipot. Kung kaya't bawat nagnanais na makapasok ay may kailangang gagawing sacrifice. Na kailangan namin talikuran ang anumang mga bagahe, mga kasalanan, bisyo, at mga bagay na hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Kailangan namin itong talikuran upang kami ay makapasok sa makipot na pintuan ng iyong kaharian. Panginoon, ang mensaheng ito nawa ay magsilbing inspirasyon sa aming mga kababayan na sa paglilingkod sa iyo, ma-enjoy namin ang kalooban mo at hindi ang aming sariling kalooban. Salamat po, Panginoon. Bless our viewers online and our listeners on air at lahat ng aming mga taga-subaybay. Katagpuin mo po ang kanilang pangailangan at ipangusap mo po ang mensaheng ito sa lahat ng aming mga taga-subaybay sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, salamat po sa inyong pagsubaybay. Pakishare-share na lang po ng ating episode ngayong umaga at ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay sumainyo pong lahat, mga kapatid. So, bukas muli tayong magkasama-sama, same station, New Gen FM, same time, mga kapatid, at pagpalain ng Diyos ang bawat isa sa atin ngayong umaga. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. Kung ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko sa si Jesus. Kung kailan siya Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang